Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon. Narito na naman tayo para sa isang kwentong tiyak na yayanig sa inyong damdamin at magpapaisip sa inyo kung gaano nyo ba talaga kakilala ang taong katabi nyo sa pagtulog. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, pwede mong ayusin, pero makikita mo pa rin ang mga lamat. Pero paano kung ang salamin na yon ay hindi lang basta nabasag, kundi sadyang dinurog ng taong pinakamamahal mo? Samahan niyo akong tunghayan ng kwento ni Hiraya, isang babaeng mayaman sa salapi, ngunit pulubi sa katotohanan. Nabasag ang kopita ng champagne sa sahig. Ang matinis na tunog ng pagkabasag ay saglit na nagpatigil sa tawanan ng mga bisita sa loob ng Grand Ballroom ng Hotel de Luna. Ngunit para kay Hiraya Maningning, ang tunog na yon ay hindi galing sa basag na baso. Ito ay ang tunog ng kanyang puso na biglang huminto sa pagtibok. Nakatitig siya sa screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa numero na hindi nakarehistro. Walang pangalan, walang pagbati. 7 salita lang na nagpalamig sa mainit na gabi ng kanyang ika-10 anibersaryo ng kasal. Huwag kang uuwi. May nakaabang na pulis. Napahigpit ang hawak ni Hiraya sa kanyang gown na kulay ginto. Ang tela ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Simbolo ng kanyang tagumpay bilang CEO ng Maningning Realty. Siya ang reyna ng gabing ito. Lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Pero sa loob-loob niya, nagsisimula ng gumuho ang kanyang mundo. Naramdaman niya ang mainit na palad na dumapo sa kanyang bewang. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango at tabako. Si Dahas, ang kanyang asawa. "Mahal, ayos ka lang ba?" Bulong ni Dahas sa kanyang tainga. Ang boses nito ay malambing, puno ng pag-aalala. "Namumutla ka. Masyado ba silang maingay?" Lumingon si Hiraya kay Dahas. Ang mukha nito ay kasing guwapo ng mga rebulto sa museo. Matangos ang ilong, malalim ang mga mata, at may ngiting kayang tunawin ang kahit sinong babae. Ito ang mukha na minahal niya sa loob ng 10 taon. Ang mukha ng lalaking nangakong aalagaan siya habang buhay. Paano magkakaroon ng pulis? Paano siya lulukohin ng lalaking ito? May nag-text lang. Nauutal na sagot ni Hiraya. Pilit nang ngumingiti kahit nanginginig ang kanyang mga labi. "Wrong send siguro?" Sabi. May sunog daw sa opisina. Tumawa ng mahina si Dahas at hinalikan siya sa pisngi. "Huwag mo nang intindihin yan. Gawa-gawa lang yan ng mga naiinggit sa atin. Ngayong gabi, tayo ang hari at reyna ng lungsod ng Bighani." May kinuha si Dahas mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Isang maliit na kahon na gawa sa nara. Binuksan niya ito sa harap ni Hiraya. Sa loob ay may isang lumang manika na gawa sa kahoy. Hindi ito katulad ng mga mamahaling alahas na inaasahan ng iba. Ito ay isang kamusmusan, isang sinaunang laruan na bihirang makita. "Para sa'yo," sabi ni Dahas. Ang mga mata ay nagniningning. Sabi ng antique dealer, ito daw ay simbolo ng walang hanggang proteksyon. "Gusto ko, lagi kang ligtas, Hiraya, dahil ikaw ang buhay ko." Kinuha ni Hiraya ang manika. Magaan ito, pero parang may bigat na dumagan sa kanyang dibdib. May kakaiba sa mga mata ng manika. Parang nakatingin ito sa kanya ng may awa. "Salamat, Dahas," bulong niya. Biglang bumukas ng padabog ang malaking pinto ng ballroom. Ang masayang musika ng orkestra ay namatay. Ang mga nag-uusapang bisita ay natahimik. Mula sa entrada, pumasok ang 5 lalaking nakauniporme ng pulis, kasunod ang ilang media na may mga kamera. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na kumislap, nakakasilaw, nakakahilo. "Miss Hiraya Maningning!" Sigaw ng hepe ng pulisya, hawak ang isang papel. "Ikaw ay inaaresto sa salang large-scale estafa at money laundering." Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Umugong ang bulungan sa buong paligid.
Ang mga tingin ng paghanga kanina ay napalitan ng husga at pandidiri. Teka, mali yan. Sigaw ni Hiraya. Humakbang siya paharap. Wala akong ginagawang masama. Ako ang may-ari ng kumpanya. Lumingon siya kay Dahas para humingi ng tulong. Si Dahas, na kilala bilang matapang at maimpluwensya, ay inaasahan niyang magagalit. Inaasahan niyang sisigawan nito ang mga pulis at ipagtatanggol siya. Pero nanatiling nakatayo si Dahas. Hindi ito gumalaw. Hindi ito nagalit. Sa halip, dahan-dahan itong umatras, papalayo kay Hiraya. Parang nandidiri na mahawa sa kanya. Dahas? Tawag ni Hiraya. Ang boses ay basag na. Dahas, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na malinis ang negosyo natin. Lumapit ang mga pulis. Hinawakan ang kanyang mga braso at pinihit ito palikod. Naramdaman ni Hiraya ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang sakit ay tumagos hanggang buto. Dahas! Sigaw niya muli. Nagpupumiglas. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Marikit, ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya at matalik na kaibigan, na lumapit kay Dahas. Inalalaya nito ang kanyang asawa. At sa isang iglap, nakita ni Hiraya ang hindi dapat makita. Ang kamay ni Marikit ay humaplos sa likod ni Dahas, at si Dahas ay humilig sa balikat nito na parang doon siya kumukuha ng lakas. Naglakad ang pulis palapit kay Dahas para kunin ang pahayag nito. Sir, kailangan po namin kayong imbitahan para magbigay ng statement, sabi ng pulis. Tumingin si Dahas kay Hiraya. Ang mga mata nito na kanina lang ay puno ng pagmamahal. Ngayon ay wala ng laman. Walang awa. Walang emosyon. Parang tumitingin lang ito sa isang basurang itatapon. Gawin niyo ang trabaho niyo, officer, sabi ni Dahas ng malakas, sapat para marinig ng lahat ng media at bisita. Hindi ko alam na ang asawa ko ay isang kriminal. Niloko niya ako. Niloko niya tayong lahat. Ang mundo ni Hiraya ay gumuho. Ang mga tuhod niya ay bumigay. Pero dahil sa hawak siya ng mga pulis, nanatili siyang nakatayo, nakabitin na parang isang manikang sira. Habang hinihila siya palabas ng ballroom, dumaan siya sa tapat ni Dahas. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Yumuko si Dahas, kunwari ay aayusin ang gusot sa damit ni Hiraya, at bumulong sa tonong siya lang ang makakarinig. Ang ganda ng gown mo, mahal. Sayang. Bagay pa naman sana yan sa kabaong mo. At sa huling pagkakataon, narinig ni Hiraya ang tawanan ng mga tao. Pero ngayon, alam niyang hindi na sila tumatawa kasama niya. Tumatawa sila sa kanya. Ang reyna ng bighani ay isa na ngayong bilanggo. Malamig. Iyon ang unang naramdaman ni Hiraya. Hindi ang lamig ng aircon sa ballroom, kundi isang klase ng lamig na tumatagos hanggang sa kaloob-looban ng kanyang buto. Nakaupo siya sa isang metal na upuan, sa harap ng isang mesang puno ng mga galos at mantsa ng kape. Ang gintong gown na suot niya kanina ay parang naging isang mabigat na kadena ngayon. Kumikinang pa rin ito, pero sa ilalim ng mapurol na ilaw ng presinto, mukha itong balat ng isang nalantang prutas. Sa harap niya ay nakatambak ang mga dokumento, bank transfers, property deeds, at mga kontrata sa mga ghost projects. Lahat ay may pirma niya. Lahat ay malinaw na ebidensya ng pagnanakaw ng bilyon-bilyong piso mula sa kumpanya, ang kumpanyang itinaguyod ng namayapa niyang ama. Miss Maningning, o dapat ko bang sabihing Mrs. Montefalco, panimula ng investigador na may matang parang agila. Ayon dito, nililipat mo ang pondo ng kumpanya sa mga offshore accounts sa Cayman Islands simula pa noong 2021. Ano ang masasabi mo dito? Hindi akin yan, garalgal ang boses ni Hiraya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang papel. Ang pirma na to, kamukha ng akin, pero hindi ako ang pumirma nito. Hindi ko magagawang nakawan ang sarili kong kumpanya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Gatchalian, ang matagal na nilang family lawyer. Nabuhayan ng loob si Hiraya. Tumayo siya agad.
Attorney, salamat sa Diyos at nandito ka. Halos maiyak na sabi ni Hiraya. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na imposible ang mga paratang nila. Pero hindi tumingin sa kanya si Attorney Gatchalian. Dumiretso ito sa investigador at nakipagkamay. Pagkatapos ay bumaling ito kay Hiraya nang may malamig na ekspresyon. Hiraya, sabi ng abogado sa mababang boses. Ang payo ko sa'yo, umamin ka na. Masyadong matibay ang ebidensya. Kung aamin ka ngayon, baka mapababa natin ang sentensya mo. Parang sinampal si Hiraya. Ano? Anong sinasabi mo? Wala akong kasalanan. Huwag ka nang magmatigas, diin ng abogado. Nasa labas ang asawa mo. Wasak na wasak siya. Ang gusto lang niya ay matapos na ang gulong ito para hindi na madamay ang pangalan ng pamilya. Si Dahas? Tanong ni Hiraya. Nasaan siya? Gusto ko siyang makausap. Sa kabilang panig ng one-way mirror, nakita ni Hiraya ang anino ng isang lalaki. Bumukas ulit ang pinto at pumasok si Dahas. Ibang-iba ang itsura nito kaysa kanina. Gusot na ang damit, magulo ang buhok, at namumula ang mga mata na parang galing sa matinding pag-iyak. Napakagaling na aktor. Lumapit si Dahas sa mesa. Hindi niya tinignan si Hiraya. Tumingin siya sa investigador. Officer! Basag ang boses ni Dahas. Gawin niyo kung ano ang nararapat. Mahal ko ang asawa ko. Pero hindi ko kukonsintihin ang krimen. Ang buong akala ko, sa charity na pupunta ang pera. Yun pala! Pumatak ang luha sa pisngi ni Dahas. Niloloko niya tayong lahat. Dahas, sigaw ni Hiraya. Tumigil ka. Alam mong hindi totoo yan. Ikaw ang may hawak ng finances. Ikaw ang nagpapapirma sa akin ng mga dokumento. Umiling lang si Dahas at tinakpan ang mukha ng palad. Tila ba hiyang-hiya siya sa iskandalo. Lumapit ang investigador kay Hiraya. Tama na ang drama, ma'am. Sumama ka na sa amin. Hinatak siya ng mga pulis palabas ng interrogation room. Habang nagpupumiglas, nakita ni Hiraya si Dahas na sumunod ng tingin. Sa isang iglap, habang nakatalikod ang mga pulis, nakita niya ang pagbabago sa mukha ng asawa. Nawala ang lungkot, nawala ang luha. Pumalit ang isang ngisi ng demonyo na nagtagumpay. Kinindatan siya nito bago tumalikod at lumabas ng pinto kasama si Attorney Gatchalian. Lumipas ang ilang oras. Wala na ang gintong gown, wala na ang mga diamanteng hikaw, wala na ang mamahaling sapatos. Nakasuot na ngayon si Hiraya ng kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Maluwag ito, magaspang sa balat, at amoy pawis ng kung sino mang nagsuot nito noon. Nakaupo siya sa sahig ng isang masikip na selda. Ang paligid ay amoy ihi at kalawang. Hinawakan niya ang kanyang leeg. Hinahanap niya ang kwintas na bigay ng kanyang ina, pero kinuha na rin yon ng mga gwardya bilang ebidensya. Ang tanging natira sa kanya ay ang sarili niya at ang galit. Isang galit na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib na parang kumukulong bulkan. Narinig niya ang tunog ng mabibigat na bota sa pasilyo. Huminto ito sa tapat ng kanyang rehas. Nag-angat ng tingin si Hiraya. Si Dahas, nakabihis na ito ng bago at malinis na suit. Mukhang presko, mabango at makapangyarihan. Walang bakas ng lungkot na ipinakita niya kanina sa mga pulis. Lumapit si Dahas sa rehas. Hinawakan niya ang malamig na bakal. Kumusta ang accommodation mo, mahal? Tanong ni Dahas. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Tumayo si Hiraya. Gusto niyang sugurin ang rehas. Gusto niyang dukutin ang mga mata ng lalaking ito, pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang marinig ang katotohanan. Bakit? Tanong ni Hiraya. Binigay ko sa iyo lahat. Ang kumpanya, ang bahay, ang puso ko. Bakit kailangan mo akong ganituhin? Tumawa ng mahina si Dahas. Kasi Hiraya, hindi sapat ang binigay. Gusto ko, akin lahat. At hanggat nandyan ka, hanggat ikaw ang maningning, ako ay mananatiling anino lang. Ayoko maging anino.
Dinait ni Dahas ang mukha niya sa pagitan ng mga rehas. Ang kanyang hininga ay amoy mint, pero ang mga salita niya ay lason. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Marikit. Magaling siyang katuwang. Siya ang pumirma sa mga tseke. Ginaya niya ang pirma mo ng perpekto habang natutulog ka. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Si Marikit, ang babaeng itinuring niyang kapatid. Mga demonyo kayo, bulong ni Hiraya. Tumutulo ang luha sa galit. Makakalabas ako dito. Ipapangako ko, Dahas. Sisingilin kita. Umiling si Dahas, parang isang magulang na nadismaya sa bata. Wala ka nang babalikan, Hiraya. Sa oras na ito, nililitis ka na ng publiko sa social media. Ikaw na ang pinakakinasusullamang babae sa Pilipinas. Wala kang pera, wala kang abogado, wala kang pamilya. Inilapit ni Dahas ang kanyang kamay sa rehas, tila ba aabuti ng pisngi ni Hiraya, pero umatras si Hiraya. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo, bulong ni Dahas, at ang bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa puso ni Hiraya. Dito ka na mabubulok, at ang pangalang Hiraya Maningning, buburahin ko na yan. Mula ngayon, isa ka na lang numero sa loob ng kulungan. Tumalikod si Dahas at nagsimulang maglakad palayo. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umaeko sa tahimik na pasilyo. Tak-tak-tak. Papalayo? Papunta sa kalayaan, habang si Hiraya ay naiwan sa dilim. Napaupo si Hiraya sa semento. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sa labas ng maliit na bintana, nakita niya ang buwan na natatakpan ng makapal na ulap. Akala niya, ubos na ang luha niya. Pero may isa pang pumatak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa puot. Hindi, bulong ni Hiraya sa sarili. Hindi mo ako mabubura, Dahas. Magiging bangungot ako sa bawat pagtulog mo. At sa dilim ng selda, ang dating reyna ay namatay at isang mandirigma ang isinilang. Ang hampas ng alon sa gilid ng barko ay parang mga latigo. Nakaupo si Hiraya sa isang mahabang bangko na gawa sa kahoy katabi ang iba pang mga bilanggo. Ang kamay niya ay nakaposas, nakakabit sa isang mahabang kadena na tumatagos sa mga posas ng ibang babae. Amoy langis, suka at takot ang hangin sa loob ng barko. Sa maliit na bintana, natatanaw niya ang kanilang patutunguhan, ang isla ng walang hanggan. Mula sa malayo, mukha itong isang dambuhalang bungo na lumilitaw sa gitna ng maitim na dagat. Puro bato, matatalim na bangin, at isang lumang kastilyo na ginawang presuhan noong panahon pa ng Kastila. Walang mga puno, walang ilaw maliban sa parola na umiikot ng dahan-dahan, tila nagbabantay sa mga kaluluwang hindi na makakaalis. Ganda ng view, no? Bulong ng babaeng katabi niya. May pilat ito sa pisngi at kulang ang ngipin. Sulitin mo na. Yan na ang huling beses na makikita mo ang dagat. Pagpasok natin sa loob, pader na lang ang kaibigan mo. Hindi sumagot si Hiraya. Tuyot na ang lalamunan niya. Ilang araw na siyang hindi kumakain ng maayos. Ang imahe ni Dahas at Marikit na magkahawak kamay sa korte habang binabasa ang sentensya niya ay paulit-ulit na naglalaro sa isip niya. Habang buhay na pagkabilanggo. Walang parol. Dumaong ang barko. Tayo, bilis! Sigaw ng mga gwardya. Hinila sila pababa. Ang hangin sa isla ay maalat at mainit. Sinalubong sila ng matataas na pader na may barbed wire. Ang bakal na gate ay bumukas. Nang may nakakakilabot na kriyak. Parang bibig ng isang halimaw na gutom na gutom. Ipinasok sila sa processing area. Hubad! Utos ng isang matabang gwardya na babae. Wala nang natirang dignidad kay Hiraya. Ang katawan na dati binabalutan ng sutla at naliligo sa gatas ay ngayon ay nakadetalye sa harap ng mga estranghero. Binuhusan sila ng malamig na tubig galing sa hose, binigyan ng bagong uniforme na kulay abo, mas luma at mas sira kaysa sa city jail.
at itinulak papasok sa selda 4. Ang selda 4 ay siksikan. Dapat ay para lang ito sa 10 tao, pero mahigit 20 ang nasa loob. Ang sahig ay malagkit. "Oh, may bagong karne," sabi ng isang boses mula sa pinakadulo ng selda. Tumahimik ang lahat. Humawi ang mga bilanggo para bigyang daan ang isang babaeng malaki ang katawan, puno ng tattoo, ang mga braso, at may hawak na isang tinapay. Siya si Mayora Digna. Lumapit si Mayora kay Hiraya. Inamoy-amoy siya nito na parang aso. "Amoy mayaman," ngisi ni Mayora. "Ikaw yung nasa balita, di ba? Yung negosyanteng nagnakaw sa sariling kumpanya." "Hindi ako nagnakaw," mahinang sagot ni Hiraya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Hiraya. Napadapa siya sa sahig. Nalasa niya ang dugo sa kanyang labi. "Sumasagot ka pa!" sigaw ni Mayora. "Dito, wala kang kumpanya, wala kang empleyado. Ako ang batas dito, at ang batas ko, bawal ang maarte." Hinablot ni Mayora ang buhok ni Hiraya at iniharap siya sa inidoro na nasa gilid ng selda. "Dahil bago ka, ikaw ang maglilinis niyan. Gamit ang kamay mo." Nagtawanan ng ibang bilanggo. Ang tawanan nila ay parang mga hiyaw ng demonyo sa tenga ni Hiraya. Gusto niyang lumaban pero wala na siyang lakas. Ang katawan niya ay bugbog. Ang puso niya ay durog. Dahan-dahang gumapang si Hiraya papunta sa sulok, malayo sa inidoro, at niyakap ang sarili. "Ano? Suwayin mo ako at..." Akmang susugurin siya ulit ni Mayora nang biglang may pumalo ng batuta sa rehas. Klang! 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 Natahimik ang lahat. Sa labas ng rehas, nakatayo ang isang lalaking may edad na. Ang uniforme nito ay plansado at malinis, pero luma na ang estilo. Puti ang buhok niya at ang mukha niya ay puno ng kulubot na parang inukit ng panahon. Ang mga mata niya ay malalim at seryoso. Ito si Mang Balanghay, ang head warden ng block na yon. "Digna," sabi ni Mang Balanghay. Ang boses niya ay mahina, pero may awtoridad na nagpatahimik sa buong selda. "Oras na ng pagkain. Ayoko ng gulo sa oras ng pagkain." "Pero sir," angal ni Mayora. "Isa," bilang ni Mang Balanghay. Umatras si Mayora. Masama ang tingin kay Hiraya. "Pasalamat ka kay tanda. Mamaya ka sa akin." Nagsimulang ipamigay ang rasyon ng pagkain. Isang maliit na tasa ng lugaw na puro tubig at isang pirasong tuyo. Nang abutan ni Mang Balanghay si Hiraya, saglit na nagtagpo ang kanilang mga kamay. Naramdaman ni Hiraya na may iniabot itong extra, isang nilagang itlog na nakatago sa ilalim ng cup ng lugaw. Tumingin si Hiraya sa matanda. Walang ekspresyon ang mukha ni Mang Balanghay. Tumalikod lang ito at nagpatuloy sa paglalakad. Bakit? Bakit siya binigyan nito? Hindi na inisip ni Hiraya ang dahilan. Kinain niya ang itlog nang mabilis. Halos mabilaukan siya habang tinatakpan ito para hindi makita ni Mayora. Ito ang unang pagkakataon na nakatikim siya ng totoong pagkain sa loob ng 3 araw. Dumating ang gabi. Patay na ang mga ilaw. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan na tumatagos sa maliit na bintana sa taas. Humihilik na ang ibang bilanggo. Gising pa si Hiraya. Nakasandal siya sa malamig na pader. Ang sakit ng katawan niya ay wala kumpara sa sakit ng kanyang kaluluwa. Wala nang pag-asa. Ito na ang buhay niya. Magiging alipin siya ni Mayora. Tatanda siya sa islang ito. Mamamatay siya at itatapon sa dagat at walang makakaalala sa pangalang Hiraya. Napatingin siya sa sahig. May nakita siyang isang piraso ng metal, malamang ay galing sa sirang kutsara na tinasa para maging matalim. Bato, kung tawagin sa kulungan. Naiwan siguro ito ng isa sa mga bilanggo. Kinuha ito ni Hiraya. Matalim ang dulo ng bagay na hawak niya. Tinitigan niya ang kanyang kamay. Ang mga daliri bahagyang nanginginig sa ilalim ng mapurol na liwanag. Isang iglap lang, naisip niya. Baka matapos na ang lahat.
Wala ng sakit, wala ng kahihiyan. Makakapahinga na siya mula sa bigat na matagal ng pasan. Inilapit niya ang kamay sa sarili, pumikit, at hinayaan ang luha na dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. "Patawad, Lord," bulong niya. "Pagod na ako." Ngunit bago pa man siya tuluyang bumigay, may narinig siyang mahina, isang tunog na tila paalala na hindi pa tapos ang kanyang kwento. Hmm, 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 Isang himig, mahina, tila galing sa hangin o sa kabilang pader. Natigilan si Hiraya. Ang himig na yon, pamilyar. Iyon ang kantang hinehele sa kanya ng nanay niya noong bata pa siya kapag natatakot siya sa kulog at kidlat. Sa ugoy ng duyan, binuksan niya ang kanyang mga mata. Sino ang humuhuni? Guni-guni lang ba niya ito? Pero narinig niya ulit. Tok, tok, tok. Tatlong mahinang katok sa pader sa likuran niya. At ang himig ay nagpatuloy, mas malinaw ngayon. Parang sinasabing, huwag. Huwag kang susuko, hindi ka nag-iisa. Ibinaba ni Hiraya ang matalim na metal. Napahawak siya sa pader. Sa kabilang ibayo ng sementong iyon, may tao. May nakakaalam ng kanta niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula noong gabing arestuhin siya, naramdaman ni Hiraya ang isang maliit, napakaliit na ninga sa kanyang dibdib. Hindi pa ito pag-asa. Pero sapat na ito para iligtas siya sa gabing ito. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong piitan ng isla walang hanggan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang hampas ng alon sa labas at ang paminsan-minsang pag-ubo ng mga bilanggo. Hawak ko ang aking lumang flashlight habang nagroronda sa West Wing. Huminto ako sa tapat ng Selda 4. Sa loob, siksikan ang mga katawan, pero ang mata ko ay nakapako sa isang sulok. Kay Hiraya, gising pa siya. Nakaupo, nakayakap sa tuhod, at nakatulala sa kawalan. Nakita ko ang maliit na piraso ng metal na binitawan niya kanina. Muntik na niyang tapusin ang lahat. Kung hindi ako kumatok sa kabilang pader at humuni, baka bangkay na ang dinatnan ko ngayon. Binuksan ko ang heavy metal door ng dahan-dahan. Sanay na ako sa pagbukas nito nang walang ingay. Isang talentong natutunan ko sa 3 dekada ng pagiging warden. Pumasok ako. Nagising si Hiraya sa tunog ng aking sapatos. Umurong siya sa sulok, takot ang nasa mga mata. Akala siguro niya ay sasaktan ko siya, tulad ng ginawa ni Mayora Digna. "Huwag kang matakot, Hija," bulong ko. Anong kailangan nyo?" Garalgal ang boses niya. "Wala na akong pera. Wala na kayong makukuha sa akin." Umupo ako sa isang maliit na bangkito sa tapat niya. Inilapag ko ang flashlight sa sahig para hindi masakit sa mata ang ilaw. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Mrs. Montefalco. O dapat ba kitang tawaging Miss Maningning?" Napayuko siya. Wala nang halaga ang pangalan na yan. Bumuntong hininga ako. Kinuha ko ang wallet ko mula sa likod na bulsa. Luma na ito, tadtad ng gasgas. Binuksan ko at inilabas ang isang lumang litrato na nakasingit sa plastic. Litrato ng asawa ko, si Celia. "Kilala mo ba siya?" Tanong ko sabay abot sa kanya ng litrato. Tinignan ito ni Hiraya ng maigi. Umiling siya. "Hindi po, pasensya na. 5 taon na ang nakakaraan." Panimula ko habang inaalala ang gabing iyon. Nasa St. Luke's Hospital ako. Ang asawa ko, si Celia, ay nasa ICU. Kailangan niyang maoperahan agad sa puso, pero kulang ang pera ko. Kulang na kulang. Nakita kong nakikinig si Hiraya, bagamat naguguluhan. Nasa cashier ako noon, umiiyak. Nagmamakaawa sa staff na tanggapin muna ang down payment ko. Pero ayaw nila. Policy daw. Halos lumuhod na ako. Pakiramdam ko noon, wala akong kwentang asawa. Mamamatay si Celia dahil lang mahirap ako. Tumingin ako sa mga mata ni Hiraya. Tapos, may dumaang isang babae. Nakasuit. May kausap sa telepono. Mukhang nagmamadali. Narinig niya ang pagmamakaawa ko.
Huminto siya sandali. Kinuha ang black card niya at ibinigay sa cashier. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Parang unti-unting bumabalik ang alaala. Sabi ng babaeng yon sa cashier, "Bayaran mo lahat ng bill ng matanda. Pati na rin ang operation fee. Just get it done. I'm late for a meeting." Pagkatapos, umalis na siya. Ni hindi niya hinintay ang pasasalamat ko. Ni hindi niya ako tiningnan. Binalik ko ang litrato sa wallet ko. Ang babaeng yun ay ikaw, Hiraya. Napahawak si Hiraya sa bibig niya. Kayo. Kayo yung manong sa cashier? Oo, sagot ko. Namatay din si Celia makalipas ang 2 buwan. Pero dahil sa tulong mo, hindi siya namatay sa sakit. Namatay siya ng mapayapa sa bahay. Kasama ako at ang mga anak namin. Hindi sa malamig na hallway ng ospital habang naghihintay ng gamot. Binigyan mo siya ng dignidad sa huling sandali niya. Tumulo ang luha ni Hiraya. Mabait ako noon. Pero tignan mo ako ngayon, kriminal daw ako. Masama daw akong tao. Alam kong hindi totoo yan. Madiin kong sabi. Nakikita ko ang tao, hindi ang balita. May dinukot ako sa loob ng aking uniforme. Isang maliit na papel na nakatupi ng maigi. Galing ito sa labas. May isang abogado, Attorney Tanglaw Ilustre. Araw-araw siyang pumupunta sa gate. Nagbabaka sakaling may mag-abot nito sa'yo. Siya lang ang naniniwala sa'yo sa labas. Kinuha ni Hiraya ang papel. Binasa niya ito sa ilalim ng flashlight. Hiraya, hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Buhay pa ang pag-asa. May nakita kaming butas sa mga dokumento. Kapit lang. Tanglaw. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Hiraya. Ang matang kanina ay gusto nang mamatay, ngayon ay nagkaroon ng kislap. Maliit na kislap, pero sapat na para magsimula ng apoy. Salamat, Mang Balanghay. Hikbi niya. Salamat. Tumayo ako at inayos ang aking uniforme. Kailangan kong magmadali. Baka may makakita sa akin. Pero bago ako umalis, kailangan kong sabihin ang pinakaimportanteng bagay. Ang dahilan kung bakit ako sumugal na kausapin siya ngayong gabi. Lumapit ako sa kanya at bumulong. Ang boses ko ay seryoso at may halong babala. Huwag kang magpapakampante, Hija. Ang pagtulong ko sa'yo ay may hangganan. Dahil ang kalaban mo ay hindi lang basta asawa, demonyo siya. Kumunot ang noo niya. Anong ibig niyong sabihin? May dumating na utos kanina galing sa taas. Galing kay Dahas Montefalco, sabi ko, at naramdaman ko ang panginginig ng kalamnan ni Hiraya sa pagbanggit ng pangalan. Nagbayad siya. Pagpapatuloy ko. Nagbayad siya ng malaki kay Mayora Digna at sa 2 pang gwardya. Hinawakan ko ang rehas ng selda. Ang utos ay simple lang. Huwag ka nang paabuti ng umaga. Natigilan si Hiraya. Ang pag-asa kanina ay napalitan ng takot. Papatayin nila ako? Opo, sagot ko. Kaya ngayong gabi, huwag kang pipikit dahil sa oras na ipikit mo ang mga mata mo, baka hindi ka na magising. Iniwan ko siyang nakatulala sa dilim, habang ang tunog ng mga yabag sa kabilang pasilyo ay palapit ng palapit. Mga yabag na hindi akin. Kalansing. Iyon ang tunog ng kamatayan na papalapit. Nakapikit ako, kunwari ay tulog, pero gising na gising ang bawat senses ko. Nakahiga ako sa malamig na semento, nakatalikod sa pinto ng selda. Sa ilalim ng aking unan na manipis at mabaho, mahigpit ang hawak ng kanang kamay ko sa kapirasong metal na nakuha ko kanina. Ito na lang ang proteksyon ko. Naramdaman ko ang pagbabago ng hangin. May mga aninong tumatakip sa liwanag ng buwan na nanggagaling sa bintana. Tulog na ang prinsesa! Bulong ng isang boses, si Mayora Digna. Tapusin na natin to. Baka magising pa ang iba. Sagot ng isa pa. Narinig ko ang dahan-dahang paghakbang ng mga paa. Mabibigat, pero maingat. Nararamdaman ko ang init ng kanilang katawan habang lumalapit sila sa akin.
Amoy ko ang masangsang na hininga ni Mayora. Sa isip ko nakita ko ulit ang mukha ni Dahas. Ang nangiti niya noong iwan niya ako. Ang tawa niya. Hindi ako mamamatay dito para lang pasayahin ka, Dahas. Naramdaman ko ang pag-angat ng kamay ni Mayora. May hawak siyang isang unan. Balak nila akong sakalin habang natutulog. Ngayon na. Sa isang iglap, bumaligtad ako paharap. Ah! Buong lakas kong itinarak ang hawak kong metal sa braso ni Mayora na pabagsak na sana sa mukha ko. Tumirit ang dugo. Napasigaw si Mayora sa sakit at nabitawan ng unan. Punyeta! Gising siya! Sigaw ng kasama niya. Hindi ako tumigil. Sinipa ko ang tiyan ng isa pang bilanggo na nasa tabi ni Mayora. Tumilapon ito at tumama sa rehas. Nagising ang buong selda. Nagkagulo. Sigawan. Hawakan niyo siya. Utos ni Mayora habang hawak ang dumudugong braso. Patayin niyo ang babaeng yan. 3 babae ang sumugod sa akin. Sinabunutan nila ako. Kinalmot, pinagsusuuntok. Masakit. Sobrang sakit. Nalasahan ko ang dugo sa bibig ko. Pumutok ang labi ko. Pero hindi ako umiyak. Wala nang luhang lumabas. Ang bawat suntok na tumatama sa akin ay parang gatong na lalong nagpapaliyab sa galit ko. Kinagat ko ang tenga ng isa. Siniko ko ang ilong ng isa pa. Lumabas ang hayop sa loob ko. Wala na si Hiraya na CEO. Wala na si Hiraya na mahinhin. Ito si Hiraya na gustong mabuhay. Tama na! Isang malakas na pito ang umalingaw-ngaw. Bumukas ang pinto ng selda at pumasok ang mga gwardya sa pangunguna ni Mang Balanghay. Magsitigil kayo! Sigaw ni Balanghay. Naghiwalay ang mga nag-aaway. Nakahandusay ako sa sahig, humihingal, puno ng pasa at dugo ang mukha. Pero nakatayo pa rin ako. Nakatingin ako nang diretso sa mata ni Mayora Digna. Takot. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Mayora. Hindi niya inakala na lalaban ng prinsesa. Dalhin sa infirmary si Maningning at si Digna. Utos ni Balanghay. Habang hinihila ako palabas, nagtama ang paningin namin ni Mang Balanghay. Isang imperceptible na tango lang ang ibinigay niya. Ligtas ako ngayong gabi. Kinaumagahan sa infirmary. Masakit ang buong katawan ko. Isang mata ko ang halos hindi ko madilat dahil sa pamamaga. Nakahiga ako sa isang kama na may manipis na kutsyon. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nakamaskara at nakauniforme ng medical staff. May dala itong tray ng gamot at bulak. Oras na para linisin ang sugat mo, sabi ng lalaki. Mababa ang boses niya. Pamilyar. Lumapit siya sa akin. Nang masiguro niyang walang ibang nakatingin, ibinaba niya ng bahagya ang kanyang maskara. Napasinghap ako. Tanglaw? Si Attorney Tanglaw Ilustre. Ang kababata ako. Ang lalaking laging nasa likod ko noong college na hindi ko masyadong napapansin dahil nakatuon ako kay Dahas. Mabilis niyang binalik ang maskara. Ang mga mata niya ay puno ng awa at galit habang tinitignan ang mga pasa sa mukha ko. Nanginginig ang kamay niya habang nililinis ang sugat sa noo ko. Patawarin mo ako, Hiraya. Bulong niya. Halos pumiyok ang boses. Patawarin mo ako kasi wala ako doon para protektahan ka. Huwag kang humingi ng tawad. Sagot ko, pinipigilan ng luha. Buhay ako. Iyon ang mahalaga. Binilisan ni Tanglaw ang paglalagay ng bandage. Makinig ka ng mabuti. Wala tayong oras. Delikado ang ginawa kong pagpasok dito. Inilapit niya ang mukha sa akin. Nagsisimula ng mag-liquidate ng assets si Dahas. Ibinebenta niya ang lahat ng properties ng Maningning Realty, ng Palugi, para mailabas agad ang pera at tumakas papuntang ibang bansa. Napakuyom ang kamao ko. Ang kumpanya ni Papa. Pero may pagkakamali siyang nagawa. Mabilis na sabi ni Tanglaw. Masyado siyang nagmamadali. Nahanap namin ang trace ng transaction pero kailangan natin ng original evidence, ang recording, ang files na magpapatunay na peke ang mga pirma mo.
Nasa laptop ko lahat, sabi ko, pero kinuha na ng mga pulis. Wala sa laptop, Hiraya. Binura na nila lahat. Umiling si Tanglaw. Kailangan natin ng backup. May sinabi ba si Dahas sa'yo bago ka hulihin? May ibinigay ba siya? Nag-isip ako. Ang gulo ng utak ko. Wala. Wala siyang. Bigla kong naalala. Ang ballroom. Ang huling regalo. Ito ay simbolo ng walang hanggang proteksyon. Nanlaki ang mata ko. Ang manika, bulong ko. Ang kamusmusan. Kumunot ang noo ni Tanglaw. Anong manika? Isang antik na manika. Binigay niya sa akin bago ako arestuhin. Sabi niya galing sa antique dealer. Pero mabigat ito at kakaiba ang mga mata. Nagkatinginan kami ni Tanglaw. Alam kong pareho kami ng iniisip. Si Dahas ay mayabang. Mahilig siyang magtago ng trodeo. Posibleng ginamit niya ang manika para itago ang ebidensya. Iniisip na hindi ito mapapansin ng mga pulis o bilang isang twisted na joke na ang ebidensya ng pagbagsak ko ay nasa kamay ko mismo noong gabing iyon. Nasaan ang manika? Tanong ni Tanglaw. Naiwan sa bahay, sa mansyon. Sagot niyo. Pero okupado na yon ni Marikit ngayon. Hinawakan ni Tanglaw ang balikat ko. Dahas is selling the mansion in 48 oras. Kapag naibenta yon, itatapon ang lahat ng gamot sa loob. Mawawala ang manika, mawawala ang ebidensya, at mawawala ang pag-asa nating makalaya ka. Tumayo na siya at inayos ang tray. Hiraya, magpapahinga ka muna. Ako na ang bahala sa labas, pero kailangan mong mangako sa akin. Tinitigan niya ako sa mata. Manatili kang buhay. Tumango ako. Pangako, Tanglaw. Hihintayin kita. Lumabas siya ng pinto. Naiwan akong mag-isa. Masakit ang katawan, pero buo ang loob. May 48 oras kami. At sa labas ng mga pader na ito, magsisimula na ang tunay na gera. Bumubuhos ang ulan sa labas ng Maningning Mansion. Nakaparada ang sasakyan ko sa madilim na bahagi ng kalsada. Ilang metro ang layo sa gate. Nakapatay ang makina at ang mga ilaw. Ang tanging liwanag ay galing sa screen ng cellphone ko. 11:00 na ng gabi. Ito lang ang oras na pwede kaming kumilos. Ang mansyon na dati ay puno ng init at tawa. Nung nakatira pa si Hiraya, ngayon ay mukhang haunted house. Malamig. Nakakatakot. Tumunog ang phone ko. Isang text message galing kay Mang Balanghay. Nasa loob na ang kontak ko. Si Manang Sol. Dati siyang yaya ni Hiraya na hindi tinanggal ni Dahas para may utusan. Huminga ako ng malalim. Diyos ko, gabayan niyo po si Manang Sol. Sa loob ng mansion, ayon sa plano, dapat ay tulog na ang lahat. Pero mali kami. Bukas pa ang ilaw sa master's bedroom at kahit dito sa labas, dinig ko ang sigawan. Sa loob ng mansion, nagkakagulo sina Dahas at Marikit. Nagkalat ang mga maleta sa sahig. Nagmamadali silang mag-impake. Bakit ba ang dami mong dalahin? Bulyaw ni Dahas, habang pilit na isinasara ang isang malaking maleta. Pupunta tayo sa Europe para magtago, hindi para mag-fashion show. Iwan mo na yung mga damit mo. Ayoko. Sigaw pabalik ni Marikit. Naka-silk robe siya, hawak ang isang baso ng wine. Lasing na siya. Pinaghirapan ko to. Ilang taon akong nagtiis na maging sekretarya lang ni Hiraya. Ngayon na akin na ang lahat. Gusto mo iwan ko lang? Wala na tayong oras, Marikit. Lumapit si Dahas at hinawakan ng mahigpit ang braso ng babae. Naka-freeze na ang 2 accounts natin. May naamoy ang Bangko Sentral. Kailangan na nating umalis bukas ng madaling araw bago pa tayo ma-hold departure order. Tinabig ni Marikit ang kamay ni Dahas. Bitawan mo ako. Pare-pareho lang kayo. Ginagamit niyo lang ako. Sa kanyang pagwawala, nasagi ni Marikit ang isang estante. Nahulog ang ilang mga libro at dekorasyon. Gumulong sa sahig ang isang lumang bagay. Ang kamusmusan, ang manikang gawa sa kahoy.
Napahinto si Marikit. Tinitigan niya ang manika. Ang mga mata nito ay parang nakatingin sa kanya ng may panghuhusga. Ano ba to? Pandidiri ni Marikit. Bakit may ganitong basura dito? Nakakatakot ang itsura. Regalo ko yan kay Hiraya nung gabing hulihin siya. Walang ganang sagot ni Dahas habang nagbibilang ng cash. Ew, itapon mo nga yan. Parang sinusumpa tayo ng manikang yan eh. Pinulot ni Marikit ang manika sa pamamagitan ng dalawang daliri. Parang nandidiri siya sa hawak niya. Naglakad siya papunta sa terrace at akmang ihahagis ito sa garden. Wag dyan, saway ni Dahas. Makikita ng mga kapitbahay. Ilagay mo sa trash bin sa kusina. Bukas ang hakot ng basura. Umirap si Marikit. Fine. Naglakad siya pababa ng hagdan, pasuray-suray. Dumiretso siya sa kusina at ibinalibag ang manika sa malaking basurahan. Goodbye, Hiraya. Bulong niya sabay tawa ng mapakla. Bumalik siya sa taas. Sa dilim ng kusina, may gumalaw. Si Manang Sol. Kanina pa siya nakatago sa likod ng refrigerator, nanginginig sa takot. Narinig niya ang lahat. Alam niyang ito ang hinahanap ni Attorney Tanglao. Nang masiguro niyang nakaakyat na si Marikit, dahan-dahang lumabas si Manang Sol. Binuksan niya ang basurahan. Nandoon ang manika, nakahiga sa ibabaw ng mga balat ng prutas at tirang pagkain. Patawad po, Ma'am Hiraya. Bulong ni Manang Sol habang kinukuha ang manika at pinunasan ito ng kanyang apron. Ililigtas ko po kayo. Itinago niya ang manika sa loob ng kanyang bayong na may lamang mga gulay. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa back door, ang pinto na ginagamit ng mga katulong. Sa labas, nakita ko ang pagbukas ng gate sa likod. Agad akong lumabas ng kotse at tumakbo palapit. Suot ang hood ng jacket ko para hindi makilala. Lumabas si Manang Sol, basang-basa ng ulan. Iniabot niya sa akin ang bayong. Attorney, hinihingal na sabi ni Manang Sol. Nasa ilalim ng mga talong. Kunin niyo na. Bilis! Salamat, Manang. Sumama na kayo sa akin. Delikado na dito, sabi ko. Hindi. Umiling ang matanda. Kapag nawala ako, maghihinala sila agad. Alis ako bukas ng umaga pagkaalis nila. Sige na po, umalis na kayo. Wala na akong nagawa. Kinuha ko ang manika at tumakbo pabalik sa kotse. Pagpasok ko sa sasakyan, agad kong kinuha ang manika. Basa, medyo madumi, pero buo pa. Hinanap ko ang mekanism. Alam kong may sekreto ito. Pinindot ko ang mata ng manika. Wala. Pinindot ko ang likod. Wala. Kinabahan ako. Paano kung mali si Hiraya? Paano kung laruan lang talaga ito? Tapos, napansin ko ang kwintas na suot ng manika. Isang maliit na locket. Binuksan ko ito. Sa loob, hindi litrato, kundi isang napakaliit na micro SD card slot. Bingo! Bulong ko. Napangiti ako habang tumutulo ang pawis sa noo ko. Nasa kamay ko na ang susi ng kalayaan ni Hiraya. Pinaandar ko na ang makina para umalis. Sa loob ng master's bedroom, humiga na si Dahas sa kama. Pagod na pagod. Si Marikit ay tulog na sa tabi niya. Hindi makatulog si Dahas. May kung anong bumabagabag sa kanya. Parang may mali. Parang may nakalimutan siya. Tumayo siya at lumapit sa monitor ng CCTV na nasa tabi ng TV. Check ko lang kung sarado ang mga gate. Bulong niya sa sarili. Inilipat niya ang camera sa back gate. Nakita niya si Manang Sol na pumasok mula sa labas, basang-basa, at may dalang bayong na wala naman kanina. Kumunot ang noo ni Dahas. Anong ginagawa ng matandang yan sa labas ng ganitong oras? At bakit? Bakit parang nabawasan ang laman ng basurahan sa kusina? In-rewind niya ang footage ng kitchen camera. Nakita niya si Marikit na tinapon ang manika. Pagkalipas ng 5 minuto, nakita niya si Manang Sol na lumabas sa pinagtataguan, kinuha ang manika at inilagay sa bayong. Nanlaki ang mga mata ni Dahas.
Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Alam niya na matalino si Hiraya. Kung pinakuha niya ang manikang iyon, ibig sabihin, may laman iyon. Tangina, sigaw ni Dahas. Hinugot niya ang baril mula sa drawer at patakbong lumabas ng kwarto. Manang Sol! Sigaw niya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansion. Nasa kotse na ako at paalis na nang marinig ko ang putok ng baril mula sa loob ng mansion. Bang! Napahinto ako. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang anino ni Dahas. Sa bintana, may hawak na baril. Gusto kong bumalik. Gusto kong iligtas si Manang Sol, pero hawak ko ang ebidensya. Kung babalik ako at mamamatay kami pareho, walang saysay ang lahat. Si Hiraya ang mananatiling talo. Pumikit ako ng mariin, humingi ng tawad sa Diyos, at apakan ang silinyador. Humarurot ang sasakyan ko palayo, habang ang ulan ay patuloy sa paghuhugas sa dugo ng gabing iyon. Amoy pulbura ang hangin sa sala. Nakaupo ako sa aking paboritong leather armchair. Hawak ang isang baso ng scotch. Sa paanan ko, nakahandusay ang katawan ni Manang Sol. Wala na siyang buhay. Sayang, ang tagal pa naman niyang nagsilbi sa pamilya. Pero ganoon talaga. Sa negosyo at sa gera, ang mga traidor ay dapat iniligpit agad. Kinuha ko ang lumang cellphone ni Manang Sol. Basag ang screen pero gumagana pa. Binuksan ko ang call logs. May isang numero na paulit-ulit niyang tinatawagan at tinetext nitong mga nakaraang araw. Walang pangalan, numero lang. Sino ka? Bulong ko. Tinawagan ko ang aking private investigator. Trace this number, now. Gusto ko ng pangalan at address sa loob ng 10 minuto. Habang naghihintay, inikot ko ang tingin ko sa mansion. Magulo. Wasak. Parang ang buhay ko ngayon. Si Hiraya, akala ko tapos na siya. Akala ko nabura ko na siya. Pero kahit nasa loob siya ng selda, nagagawa pa rin niyang guluhin ang buhay ko. Matalino ka talaga. Mahal ko. Masyadong matalino para sa sarili mong kapakanan. Tumunog ang phone ko. Isang email ang pumasok. Ang report galing sa investigator. Binuksan ko ang file. Name, Eduardo Eddie Balanghay. Occupation, Head Warden, piitan ng Isla Walang Hanggan. Napangisi ako. Kaya pala buhay pa ang prinsesa ko. May Anghel de la Guardia sa loob. Pero habang iniscroll ko pababa ang profile ni Balanghay, nahagip ng mata ko ang personal background section. Nanigas ako. Nabitawan ko ang baso ng alak. Nabasag ito sa sahig pero hindi ko pinansin. Nakatingin ako sa litrato ng warden noong kabataan niya. Kamukhang-kamukha ko, ang ilong, ang hugis ng mukha. Binasa ko ang detalye. Former lover of Doña Consuelo Montefalco, deceased mother of Dahas, father of illegitimate child given up for adoption. Napatawa ako. Isang tawa na nagsimula sa mahina hanggang sa naging malakas, humahalakak na parang baliw. Eduardo Balanghay. Sambit ko, lasa ang pait sa dila ko. Ang tatay kong duwag. Ang lalaking iniwan si mama dahil mahirap siya. Ang lalaking dahilan kung bakit lumaki akong bastardo sa mata ng pamilya Montefalco bago ako kinilala ng lolo. Kaya pala siya tumutulong kay Hiraya, hindi dahil mabait siya, kundi dahil gusto niyang bumawi. Gusto niyang linisin ang konsensya niya sa pamamagitan ng pagliligtas sa asawa ng anak na tinapon niya. How poetic, bulong ko. The father saves the wife from the son. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. Nakita ko ang demonyo at nakita ko rin ang batang iniwan ng ama. Kung gusto ni Balanghay ng drama, ibibigay ko sa kanya. Hindi ko lang siya basta papatayin. Dudurugin ko siya. Kinuha ko ulit ang telepono. Tinawagan ko si Bato, ang leader ng aking security team. Bato, nasaan ka? Nasa safe house, boss. May ipapadala akong address sa'yo. Bahay ni Eduardo Balanghay, may nakatira dong apo niya. Isang batang babae, siguro 7 taong gulang. Kunin niyo.
Ngayon na. Copy, boss. Anong gagawin sa bata? Napangiti ako ng malamig. Wala muna. Gawin yung pain. Gusto kong marinig ang boses ng tatay ko kapag nalaman niyang hawak ko ang mundo niya. Ibinaba ko ang telepono. Naglakad ako pabalik sa bangkay ni Manang Sol. Pasensya ka na, Manang. Pero kailangan kong turuan ng leksyon ng tatay ko. Sa mundong ito, walang libreng kabutihan. Lahat may bayad. Makalipas ang 1 oras, nasa loob ako ng kotse, papunta sa private airstrip. Pero bago ako umalis, may isa pa akong tawag na gagawin. Dinedial ko ang numero ni Eduardo Balanghay. Ring, ring, ring. Hello? Sagot ng isang boses na garalgal at inaantok. Magandang umaga, Itay. Bati ko ng masigla. Katahimikan sa kabilang linya. Alam kong kilala niya ang boses ko. Didahas? Ako nga. Ang anak na kinalimutan mo. Kamusta ang trabaho sa presuhan? Masaya ba maglaro ng bayani? Anong kailangan mo, Dahas? Tigilan mo na si Hiraya. Nakuha na ng abogado ang ebidensya. Tapos ka na. Tumawa ako. Oh, Eddie, hindi pa tapos ang laro. Nagsisimula pa lang tayo. Alam mo ba kung nasaan ang apo mong si... Ano nga bang pangalan niya? Ah, si Tala. Narinig ko ang pagbagsak ng kung ano sa kabilang linya. Huwag. Huwag mong gagalawin ang apo ko. Walang kinalaman ng bata dito. Lahat ng mahal mo ay may kinalaman dito dahil kinalaban mo ako. Sigaw ko na wala ang pagiging kalmado ko. Dahil sa'yo, nakuha nila ang ebidensya. Dahil sa'yo, nasira ang plano ko. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili. Makinig ka, tanda. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para maging mabuting ama. Bawiin mo ang manika. Kunin mo kay Attorney Tanglao bago niya maipresenta sa korte. Palitan mo ng peke. Sunugin mo ang totoo. Hindi ko magagawa yan. Papatayin mo si Hiraya. Umiiyak na si Balanghay. Mamili ka, Eddie. Bulong ko. Boses na parang yelo. Ang buhay ni Hiraya o ang buhay ng apo mong si Tala? Padadalhan kita ng video ng apo mo ngayon. Ang cute niya umiyak, kamukha mo. Pinatayan ko siya ng telepono. Sumandal ako sa upuan ng kotse. Nakita ko sa bintana ang pagsikat ng araw. Napakaganda ng kulay. Pula. Parang dugo. Your move, Dad, sabi ko. Ngayon, tignan natin kung gaano katibay ang prinsipyo ng isang tao kapag pamilya na niya ang nakataya. Si Hiraya Maningning ay mag-isa na naman. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala nang sasalo sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang cellphone. Sa screen, umiiyak ang apo kong si Tala. Nakagapos ang kanyang mga kamay sa isang upuan. May takip ang kanyang bibig, pero kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, may anino ng isang lalaking may hawak na kutsilyo. Tulong, Lolo. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang mga salitang iyon, ang boses ni Tala, na narinig ko sa video na ipinadala ni Dahas. Diyos ko, anong gagawin ko? Bulong ko sa hangin. Nasa loob ako ng aking maliit na opisina sa loob ng piitan. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Ang dagat ay kalmado, kabaligtaran ng bagyo sa loob ng dibdib ko. Si Hiraya o si Tala? Ang tama. O ang aking dugo? Si Hiraya ay isang mabuting tao. Biktima siya. Siya ang pag-asa ng hustisya. Kung ibibigay ko ang manika kay Dahas, para ko na ring sinentensyahan ng kamatayan si Hiraya. Mabubulok siya dito habang ang demonyong anak ko ay nagpapakasaya sa ninakaw niyang yaman. Pero si Tala, ang apo ko, ang nag-iisang liwanag na natitira sa buhay ko mula nang mamatay si Celia. Inosente siya. Wala siyang kalaban-laban. Kung hindi ko susundin si Dahas, baka hindi ko na siya makitang muli. Napapikit ako. Naalala ko ang mukha ni Celia. Ano kaya ang sasabihin niya kung nandito siya? Gawin mo ang tama, Eddie. Palaging gawin ang tama. Tama. Pero ano ang tama
Kapag ang buhay ng pamilya mo ang kapalit, kinuha ko ang telepono at tinawagan si Attorney Tanglao. Attorney, garalgal ang boses ko. Nakuha mo na ba ang laman ng SD card? Tanong ko. Pilit na pinatatatag ang aking boses. Oo, Mang Balanghay. Masiglang sagot ni Tanglao sa kabilang linya. Nandito na sa akin ang kopya. Isang bomba ito. May recording ng usapan ni Dahas at ng accountant niya. May video pa ng pagpeke ni Marikit sa pirma ni Hiraya. Ito na ang kailangan natin. Napapikit ako ng mariin. Salamat sa Diyos. Kahit anong mangyari sa akin, ligtas na ang ebidensya. Makinig ka, attorney. Sabi ko, nag-iba na ang tono ng boses ko, mas seryoso. Nakatunog na ang mga tao ni Dahas. Alam nilang may hawak tayong alas. Kailangan kong makipagkita sa kanya. Sasabihin kong isusuko ko ang manika para malito siya, para magkaroon ka ng sapat na oras na dalhin yan sa korte. Ano? Delikado yan, Mang Balanghay. Huwag. Pag-aalala ni Tanglao. Hintayin niyo ako. Magpapasama ako sa pulis. Wala nang oras. Pagsisinungaling ko, ayokong madamay pa siya at lalong malagay sa panganib si Tala. Ako na ang bahala dito. Magtiwala ka sa akin. Gawin mo na ang parte mo at gagawin ko ang sakin. Natahimik si Tanglao. Alam niyang desidido na ako. Pakisabi kay Hiraya, sabi ko, at naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Bayad na ako sa kanya. Ang utang na loob, laging binabayaran. Bago pa man makasagot si Tanglao, ibinaba ko na ang telepono. Kumuha ako ng isang lumang manika mula sa aking locker. Halos kamukha ito ng kamusmusan. Laruan ito noon ng anak kong babae, ang nanay ni Tala. Mabigat din at luma. Ito ang ibibigay ko kay Dahas. Tinitigan ko ang litrato ni Celia sa wallet ko. Celia, gabayan mo ako para ito sa pamilya natin at para sa hustisya. Sinunod ko ang utos ni Dahas. Nagkita kami sa isang abandonadong bodega sa Pantalan. Maalat ang hangin at amoy kalawang. Siya lang mag-isa, pero alam kong may mga tauhan siyang nakapaligid. Nakatayo si Dahas sa gitna ng bodega, mayabang, nakangisi. Sa tabi niya, nanginginig si Tala. Lolo. Sigaw ng apo ko nang makita ako. Tala, huwag kang matakot. Andito na si Lolo. Sabi ko, pilit nang ngumingiti para sa kanya. Tumingin ako kay Dahas. Ang sarili kong dugo, ang sarili kong laman. Pero ang mga mata niya ay mata ng isang demonyo. Nasaan na? Tanong niya. Walang pasensya. Itinaas ko ang pekeng manika. Heto na. Ibigay mo na sa akin ang bata. Ininspeksyon niya ito mula sa malayo. Sa dilim ng bodega, hindi niya napansin ang pagkakaiba. Tumango siya. Sige, sabi ni Dahas. Tinulak niya si Tala papalapit sa akin. Tumakbo si Tala at niyakap ako ng mahigpit. Niyakap ko siya pabalik na amoy ko ang buhok niya. Okay na baby, ligtas ka na. Isang tanong lang itay, sabi ni Dahas habang papalapit ako sa pinto. Karga-karga si Tala. Bakit? Bakit mo siya tinulungan? Ano bang utang na loob mo sa babaeng yon na mas matimbang pa sa sarili mong anak? Huminto ako. Lumingon ako sa kanya. Dahil ang utang na loob ko sa kanya ay kabutihan. Sagot ko. Isang bagay na hinding-hindi mo maiintindihan, Dahas. Tumawa si Dahas ng malakas. Isang tawang nakakakilabot. Talaga? Akala mo ba ganun lang kadali? Inangat niya ang isang baril na kanina pa pala niya hawak sa likod. Itinutok niya sa amin. Walang aalis sa bodega na ito ng buhay? Sabi niya ng malamig. Lalo na ang batang yan. Masyado na siyang maraming nakita. Nanlaki ang mata ko. Hindi niya kami bubuhayin. Sa isang iglap, nagdesisyon ako. Tala, bulong ko sa apo ko. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka ng mabilis palabas. Huwag kang lilingon. Diretso ka lang sa kalsada.
at humingi ka ng tulong. Naiintindihan mo? Umiiyak na tumango ang apo ko. Hinalikan ko siya sa noo. Mahal na mahal ka ni Lolo. Ibinaba ko siya. Tumingin ako kay Dahas. Takbo! Sigaw ko. Kasabay ng pagtakbo ni Tala, sinugod ko si Dahas. Hindi para manalo, kundi para bumili ng oras. Naggulat si Dahas sa ginawa ko. Nagpambuno kami. Mas malakas siya, mas bata. Pero lumaban ako na parang hayop na sinusukol. Sinipa ko siya, sinuntok, kinagat. Ang tanging nasa isip ko ay ang maliit na figura ni Tala na papalayo. Bang! Isang mainit na kirot ang naramdaman ko sa aking dibdib. Nabitawan ko si Dahas. Napaluhod ako. Nakita ko ang dugo na bumubulwak mula sa aking uniforme. Tumingin ako sa labas. Nakita ko si Tala na nakalabas na ng bodega. Ligtas na siya. Ngumiti ako. Napatingin ako kay Dahas. Ang mukha niya ay puno ng galit at gulat. Tinitigan niya ang dugo ang katawan ko sa sahig. Bayad na ako. Bulong ko bago ako tuluyang lamunin ng dilim. Sa loob ng isla, nang walang hanggan, nakaupo si Hiraya sa kanyang selda, naghihintay ng balita. May maliit na TV sa istasyon ng mga gwardya. Bukas ito, sa 24 na oras, biglang lumabas ang isang breaking news. Isang warden mula sa piitan ng isla walang hanggan, kinilalang si Eduardo Balanghay, ang natagpuang patay sa isang bodega sa Pantalan. Ayon sa inisyal na investigasyon, posibleng sangkot ang warden sa isang tangkang pagtakas ng isang high-profile inmate. Hindi na narinig ni Hiraya ang mga sumunod na salita. Nabitiwan niya ang tasa ng tubig na hawak niya. Nabasag ito sa sahig. Si Mang Balanghay, patay na. At pinalalabas pa nilang kriminal. Alam niya. Alam niyang nagsakripisyo ito para sa kanya. Ang matandang nagbigay sa kanya ng itlog nung una siyang dumating. Ang matandang kumanta ng oyayi ng nanay niya para iligtas siya sa sarili niyang kadiliman. Napahawak si Hiraya sa rehas. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang utang na loob, laging binabayaran. Ang mga huling salita ni Mang Balanghay kay Tanglaw ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang kulog. Hindi. Hindi ito utang na loob. Ito ay sakripisyo. Isinakripisyo ng matanda ang kanyang buhay, ang kanyang pangalan, para sa kalayaan niya. Naramdaman ni Hiraya ang pag-akyat ng isang emosyon na mas malakas pa sa galit. Isang determinasyon na kasing tigas ng bakal na rehas na hawak niya. Ang pagkamatay ni Mang Balanghay ay hindi magiging walang saysay. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa kumpanya. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti para sa sarili niya. Ito ay para kay Mang Balanghay. Ito ay para sa hustisya. Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng kulay dugong guhit sa kalangitan. Dahas! Bulong ni Hiraya sa hangin. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at puno ng isang pangako. Kung akala mo impyerno ang pinagdaanan ko, maghintay ka dahil sisiguraduhin kong mararanasan mo ang apoy na inihanda ko para sa'yo. Gumuho ang mundo ni Hiraya noong gabing arestuhin siya. Pero ngayong gabi, sa gitna ng abo ng pagkamatay ng isang bayani, isang phoenix ang muling isinilang. At handa na itong sunugin ang lahat. Ang tunog ng gunting ay matala sa loob ng tahimik na selda. Snip, snip, snip. Isa-isang nalalaglag sa semento ang mahahabang alo ng buhok ko. Ang buhok na dati kong inaalagaan, na hinahangaan ni Dahas, na simbolo ng aking pagkababae at karangyaan. Ngayon, para sa akin, isa na lang itong paalala ng kahinaan at ng babaeng nabulag sa pag-ibig. Hawak ko ang isang piraso ng basag na salamin. Hindi ko na kailangan ng magandang refleksyon. Ang kailangan ko lang ay makita ang taong haharap sa korte. Nang matapos ako, isang bagong Hiraya ang tumingin pabalik sa akin mula sa salamin. Maikli na ang buhok ko, halos parang sa lalaki. Nagbigay ito ng diin
Sa aking mga panga na ngayon ay matigas, at sa aking mga mata na wala ng luha, kundi apoy na nagbabaga. Hindi na ito ang mukha ng isang reyna. Ito ang mukha ng isang mandirigma. Maningning, oras na. Tumayo ako. Isinuot ko ang unipormeng kulay kahel. Dati, kinahihihiya ko ito. Ngayon, isusuot ko ito na parang baluti. Ito ang uniforme ng pinagdaanan kong impyerno at dadalhin ko ang impyernong yon sa loob ng korte. Habang naglalakad ako sa pasilyo, kasama ang mga gwardya, naramdaman ko ang tingin ng ibang mga bilanggo. Wala nang nangaasar, wala nang nanunukso. Pinalitan ito ng respeto at takot. Ang babaeng binubugbog nila noon ay wala na. "Good luck sa'yo," sabi ni Mayora Digna habang dumadaan ako sa selda niya. May benda pa rin ang braso niya kung saan ko siya sinaksak. Tumango lang ako sa kanya. Ang biyahe papunta sa korte ay mag-isa lang ako sa loob ng police van. Sa bintana, nakikita ko ulit ang lungsod ng bighani, ang matataas na gusali, ang mga billboard, ang mga taong naglalakad. Dati, akin ang lahat ng ito. Ngayon, estranghero na ako sa sarili kong kaharian. Sa labas ng Hall of Justice, nagkakagulo ang media. Nang bumaba ako, sunod-sunod ang flash ng camera. "Hiraya, totoo bang sangkot sa pagtakas mo si Warden Balanghay?" "Mrs. Montefalco, anong masasabi mo sa mga ebidensya laban sa'yo?" Hindi ako nagsalita. Naglakad ako ng diretso taas noo. Hayaan niyo silang magsalita. Mamaya sa loob, ako naman ang papakinggan nila. Pagpasok ko sa courtroom, nandoon na silang lahat. Ang pamilya Montefalco sa isang panig, nakatingin sa akin ng may pandidiri. Si Marikit, nakasuot ng puti, nagpapanggap na anghel. At sa gitna, si Dahas. Nakatayo siya, nakangisi, kampante. Suot niya ang pinakamahal niyang suit. Mukha siyang hari, na handa nang panoorin ang pagbitay sa kalaban. Nang magtama ang mata namin, bahagya siyang yumuko. Isang mapanuksong pagbati. Akala niya, panalo na siya. Akala niya, sa pagkamatay ni Mang Balanghay, nawalan na ako ng alas. Umupo ako sa witness stand. Sa tabi ko, si attorney, Tanglao. Hinawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Malamig ito. "Kaya mo to," bulong niya. Tumango ako. "The court is now in session," sabi ng huwes. Nagsimula ang prosecution. Ipinresenta nila ang mga lumang ebidensya, ang mga pekeng dokumento, ang mga testimonya ng mga binayarang testigo. Mukhang tapos na ang laban bago pa man magsimula. Pagkatapos, tumayo ang abogado ni Dahas. "Your Honor, we rest our case. The evidence is overwhelming." Malinaw pa sa sikat ng araw na si Hiraya Maningning ang nag-iisang salarin. Ngumiti si Dahas, ngumiti si Marikit, pero hindi pa tapos ang lahat. "Your Honor," tumayo si Attorney Tanglao, "the defense would like to present new evidence. Isang ebidensya na hindi lang magpapatunay na inosente ang aking kliyente, kundi magbubukas din ng isang panibagong kaso. Isang kaso ng murder." Nagulat ang buong korte, nagbulungan ng mga tao, nawala ang nangiti sa mukha ni Dahas. "Objection, Your Honor!" Sigaw ng abogado ni Dahas. "This is a desperate attempt, a fabrication." "Overruled," sabi ng huwes. Ang interes ay napukaw. "Let's see what you've got, Attorney Ilustre." Naglakad si Tanglao papunta sa gitna. Hawak niya ang isang maliit na bagay, isang bagay na pamilyar, ang kamusmusan, ang manikang gawa sa kahoy. Itinaas niya ito para makita ng lahat. "Your Honor, ang manikang ito ay regalo ni Mr. Dahas Montefalco sa kanyang asawa noong gabi ng anibersaryo nila. Ang hindi niya alam, bago pa man niya ito ibigay, may nakapag-install na ng isang high-tech recording device at microcamera sa loob nito. Isang pagsisinungaling na binuo namin ni Tanglao
para protektahan si Mang Balanghay. At ang manikang ito, pagpapatuloy ni Tanglaw, ay naging silent witness sa lahat ng krimen na naganap sa loob ng Maningning Mansion. Ikinabit ni Tanglaw ang isang cable mula sa manika papunta sa malaking screen ng korte. Bago ko i-play ang video, may isa pa kaming testigo, Your Honor, sabi ni Tanglaw. Ang taong nag-install ng device na ito. Bumukas ang pinto sa likod ng korte. Pumasok ang isang babaeng nakatakip ang mukha ng scarf. Sino yan? Tanong ng huwes. Dahan-dahang inalis ng babae ang kanyang scarf. Si Marikit. Pero hindi. Kamukhang-kamukha niya pero mas bata. Ako po si Maricela Revalo, sabi ng babae. Kambal po ako ni Marikit. At nandito ako para ibunyag na ginamit lang ni Dahas ang kapatid ko. Napatingin ang lahat kay Marikit na ngayon ay namumutla na. Si Dahas naman ay parang nakakita ng multo. Play the video. Utos ng huwes. Pinindot ni Tanglaw ang play. Unang lumabas sa screen ang mukha ni Marikit habang pinepeke ang pirma ko. Pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Dahas. Galingan mo yan ni Mahal. Pagkatapos nito, sa atin na ang lahat. At si Hiraya, magiging alaala na lang siya. Pero hindi iyon ang pinakamatinding bomba. Nag-fast forward si Tanglaw sa isa pang recording. Isang phone call. Boses ulit ni Dahas. Siguraduhin niyong malinis ang pagkagawa. Putulin niyo ang oxygen supply ni Mama. Gawin ninyong magmukhang atake sa puso. Ayoko nang maghintay sa mana. Masyado nang tumatagal ang lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong courtroom. Si Doña Consuelo Montefalco, ang matriarch ng pamilya, na idineklarang pumanaw umano dahil sa atake sa puso, 6 na buwan na ang nakalipas. Ay hindi pala natural ang pagpanaw. May kamay na gumalaw sa likod ng lahat. At ang pinakamasakit, ang kamay na yon ay mula sa sarili niyang anak. Napatingin ako kay Dahas. Namumutla ang kanyang mukha, parang papel. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa takot at gulat. Tumingin siya kay Marikit. Pagkatapos ay sa kambal nito. At sa huli, sa akin. Ang hari ay natanggalan ng korona. At sa mga mata ko, hindi na galit ang nakita niya, kundi awa. Awa para sa isang kaluluwang nilamon ng kasakiman at ngayon ay wala nang matatakbuhan. Tapos na ang laro. Ang katahimikan sa loob ng courtroom ay parang isang bombang maaring sumabog anumang sandali. Lahat ng mata ay nakatuon sa malaking screen kung saan paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang boses ni Dahas. Malamig, walang bakas ng pag-aalinlangan. Gawin ninyong hindi na siya makabawi. Ayoko nang maghintay. Masyado nang tumatagal ang lahat. Ang mga miyembro ng pamilyang Montefalco ay tila nawalan ng hininga sa narinig. Ang kapatid ni Doña Consuelo ay napahagulgol, habang ang iba'y nanatiling nakapako sa kinatatayuan. Hindi makapaniwala sa nabunyag na katotohanan. Ang mga pinsan ni Dahas ay nakatingin sa kanya na parang isa siyang halimaw. Si Marikit naman ay nanginginig sa kinauupuan. Tumingin siya kay Dahas, hindi makapaniwala. Ginamit siya para magnakaw, pero hindi niya alam na ginamit din siya para pagtakpan ng isang karumal-dumal na pagpatay. Kakasinungalingan! Sigaw ni Dahas. Tumayo siya at itinuro ang screen. Gawa-gawa lang yan, edited yan, isang desperadong palabas ng babaeng yan. Itinuro niya si Hiraya. Pero si Hiraya ay nanatiling kalmado. Nakatingin lang siya kay Dahas. Ang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Mr. Montefalco, umupo ka. Sigaw ng huwes. Ang mukha ay galit na galit. Your Honor, sabi ni Attorney Tanglaw, idinagdag pa ang huling pako sa kabaong. Kung edited po ang recording, baka hindi edited ang aming susunod na testigo. Tumingin si Tanglaw kay Marikit. Miss Marikit Arevalo, maaari ka bang tumayo? Nanginginig na tumayo si Marikit. Alam niyang wala na siyang kawala. Kung kakampi siya kay Dahas, madadamay siya sa kasong murder. Kung magsasalita siya,
Baka gumaan pa ang parusa niya. Miss Arevalo, malumanay na tanong ni Tanglaw. Noong araw na mamatay si Doña Consuelo, nasaan ka? Nasa ospital ako. Garalgal ang boses ni Marikit. Inutusan ako ni Didahas na dalhan siya ng kape. At ano ang nakita mo sa kwarto ni Doña Consuelo? Naglaro sa isipan ni Marikit ang lahat. Ang pagmamadaling pumasok ni Dahas sa kwarto, ang pag-alis niya pagkatapos ng 5 minuto, ang biglang pag-flatline ng monitor ng matanda, at ang sinabi ni Dahas sa kanya pagkatapos, "Huwag kang mag-alala, mahal. Malapit nang maging atin ang lahat." Umiyak si Marikit. Narinig ko po ang usapan nila sa telepono. Akala ko po tungkol lang sa negosyo. Pero pagkatapos ng tawag, pumasok siya sa kwarto ni Doña Consuelo at paglabas niya, wala na po ang matanda. Parang isang kidlat na tumama sa korte ang testimonya niya. "Sinungaling!" sigaw ni Dahas. "Binayaran ka niya para siraan ako, di ba? Pagkatapos ng lahat ng binigay ko sa'yo, ito ang igaganti mo sa akin?" Hindi na napigilan ni Dahas ang sarili. Sa isang iglap, tumalon siya mula sa kinauupuan niya, tinabig ang mga gwardya at sinugod si Hiraya sa witness stand. Ang mga mata niya ay nanlilisik na parang sa isang hayop na nasukol. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito." Sigaw niya habang sinusubukan niyang sakalin si Hiraya. "Dapat matagal na kitang pinatay." Agad na kumilos si Tanglaw at ang mga pulis. Hinatak nila palayo si Dahas. Nagpupumiglas ito, nagsisigaw, nagwawala. "Ako ang hari! Hindi niyo ako pwedeng ikulong! Ako si Dahas Montefalco!" Pero wala nang nakikinig sa kanya. Ang imahe niya bilang isang maginoo at matagumpay na negosyante ay gumuho na. Ang nakikita na lang ng lahat ay isang desperadong mamamatay tao. Habang hinihila siya palabas ng courtroom, napatingin siya kay Hiraya. Sa huling pagkakataon, si Hiraya ay nakatayo lang, hindi umiiyak, hindi natatakot. Nakatingin siya kay Dahas, hindi nang may galit, kundi nang may habag. Sa tingin na yon, mas lalong nasaktan si Dahas. Dahil sa tingin na yon, alam niyang talo na siya. Hindi lang sa korte, kundi sa buhay. Ang babaeng minsan niyang minahal at sinira ay nakatayo pa rin, mas matatag kaysa dati. Habang siya, ang dating hari, ay papunta na sa kulungan kung saan siya nababagay. Bang! Pumalo ang gavel ng huwes. "Order in the court! Order in the court!" Pero huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na. At ang hatol ay naibigay na. Hindi lang ng huwes, kundi ng lahat ng taong nakasaksi. Tapos na. Nang ilabas si Dahas, bumagsak ang balikat ni Hiraya. Napaupo siya. Tapos na ang laban. Nilapitan siya ni Attorney Tanglaw. Inilagay nito ang kamay sa kanyang balikat. "Okay ka lang?" tanong ni Tanglaw. Tumingin si Hiraya sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngayon ng ngiting pagod, pero malaya. "Oo," sagot niya. "Ngayon, okay na ako." Sa labas ng bintana, ang mga ulap ay humawi. Sumikat ang araw, ang liwanag nito ay tumagos sa loob ng courtroom, tila sinasabing tapos na ang dilim. Ang gate ng pitan ng Isla Walang Hanggan ay bumukas ng may mabagal at kalawangin na tunog. Ito rin ang parehong gate na pumasok ako bilang isang bilanggo. Wasak, durog at walang pag-asa. Ngayon, lalabas ako dito bilang isang malayang tao. Nakasuot ako ng simpleng puting bestida na binili ni Tanglaw. Ang hangin ng dagat ay humahampas sa aking mukha. Dati, ang hangin na ito ay simbolo ng aking pagkakakulong. Ngayon, ito na ang amoy ng kalayaan. Sa labas, naghihintay si Tanglaw. Nakasandal siya sa kanyang kotse, nakangiti. Nang makita niya ako, ang nangiti niya ay lalong lumawak. "Welcome back, Hiraya," sabi niya.
Nginitian ko siya pabalik pero alam kong hindi umabot sa mga mata ko ang ngiting iyon. Salamat Tanglaw, sa lahat, sabi ko. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Habang paalis kami sa isla, tinitignan ko ito mula sa bintana hanggang sa maging isa na lang itong tuldok sa karagatan. Isang parte ng buhay ko ang iiwanan ko doon. Isang parte na masakit, pero nagpatatag sa akin. Makalipas ang isang linggo, ang balita ay puno pa rin ng tungkol sa kaso. Si Dahas ay nahatulan ng reklusyon perpetua nang walang parol para sa pagpatay sa kanyang ina at sa attempted murder sa akin. Si Marikit, dahil sa kanyang kooperasyon, ay nakakuha ng mas mababang sentensya para sa kasong estafa. Ang Maningning Realty ay naibalik sa akin. Ang lahat ng aking ari-arian, ang mansion, ang mga bank accounts, lahat ay nasa pangalan ko na ulit. Bumalik ako sa mansion. Ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan ay parang isang museo na ngayon. Malamig, walang buhay. Bawat sulok ay may alaala ni Dahas. Ang upuan kung saan kami sabay nagkakape. Ang hagdan kung saan niya ako binuhat noong bagong kasal kami. Ang kwarto kung saan niya ako niyakap at binulungan ng mga kasinungalingan. Hindi ko na kayang tumira dito. Kinabukasan, kinausap ko si Tanglaw sa aking opisina. Ibenta mo lahat, sabi ko sa kanya. Ano? Gulat na tanong ni Tanglaw. Hiraya, pinaghirapan mo to. Ipinaglaban natin to. Ito ang legacy ng pamilya mo. Hindi na ito ang legacy ko, Tanglaw. Umiling ako. Ang legacy ko ay hindi itong mga building na gawa sa semento at salamin. Ang tunay na legacy ay kung paano tayo nabuhay. Kinuha ko ang isang folder. Ito ang mga papeles. Ibenta mo ang kumpanya, ang mansion, lahat ng stocks. Ang kalahati ng pera, ilagay mo sa isang trust fund para kay Tala, ang apo ni Mang Balanghay. Siya na ang mag-aaral at bubuhay sa kanya. Ang kalahati naman, i-donate mo sa mga charity na tumutulong sa mga biktima ng injustice, lalo na sa mga babaeng nakakulong ng walang kasalanan. Pero, paano ka? Tanong ni Tanglaw. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Magsisimula ako ulit. Bago ako tuluyang umalis sa lungsod ng Bighani, may isa pa akong lugar na kailangang puntahan. Isang simpleng sementeryo sa probinsya. Nahanap ko ang puntod niya. Walang pangalan. Isang numero lang na nakasulat sa isang krus na kahoy, libingan ng mga bilanggo na walang kumukuhang pamilya. Pero para sa akin, hindi siya isang numero. Inilapag ko ang isang pumpon ng puting bulaklak sa puntod. Mang Balanghay, bulong ko habang pinipigilan ng aking mga luha. Salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Pero ipinapangako ko, ang sakripisyo nyo ay hindi masasayang. Aalagaan ko si Tala na parang sarili kong anak. At sisiguraduhin kong mabubuhay ako sa paraang maipagmamalaki ninyo. Umupo ako sa damuhan sa tabi ng puntod niya. Nagkwento ako. Kinwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa korte. Ang pagbagsak ni Dahas, ang paglaya ko. Habang papalubog ang araw, naramdaman ko ang isang kapayapaan na hindi ko naramdaman kahit kailan. Ang bigat sa dibdib ko na daladala ko sa loob ng isang taon ay unti-unting nawala. Hindi pera o kapangyarihan ang nagpalaya sa akin. Ang pagpapatawad. Pinatawad ko na si Dahas, hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Pinatawad ko na si Marikit. At higit sa lahat, pinatawad ko na ang sarili ko sa pagiging bulag noon. Tumayo ako. Handa na ako sa bagong simula. Bago ako umalis, may napansin akong isang maliit na papel na nakasuksok sa gilid ng krus. Kinuha ko ito. Sulat kamay. Eduardo Dante Balanghay, isang mabuting ama at isang bayani. Nakalagay sa ilalim ang pangalan ni Attorney Tanglaw. Napangiti ako habang tumutulo ang luha. Hindi pala nag-iisa si Mang Balanghay.
Iniwan ko ang sementeryo na may gaan sa puso. Dala-dala ko ang isang maliit na maleta at isang one-way bus ticket papunta sa isang maliit na bayan sa Laguna na hindi ko pa napupuntahan. Wala akong plano, wala akong pera, wala akong pangalan. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, malaya ako. 1 taon ang lumipas. Ang tunog na gumigising sa akin tuwing umaga ay hindi na ang alarm clock ng syudad o ang sigaw ng mga gwardya. Ito ay ang tilaok ng mga manok at ang huni ng mga ibon. Nakatira ako ngayon sa isang maliit na bahay kubo sa gitna ng isang bukirin sa Laguna. Sa harap ng bahay ay may taniman ako ng mga bulaklak, mga rosas, sampagwita at paborito ni Mang Balanghay, ang gumamela. Sa likod naman ay may maliit kaming palaisdaan. "Mami Hira, ang almusal po." Napangiti ako. Lumingon ako at nakita ko si Tala, 8 taong gulang na ngayon. Tumatakbo papalapit sa akin. Hawak niya ang isang plato ng sinangag at pritong itlog. Ang buhok niya ay nakatali sa 2 at ang mga pisngi niya ay mamula-mula dahil sa sikat ng araw. "Salamat anak," sabi ko at hinalikan siya sa noo. Umupo kami sa isang maliit na bangko na gawa sa kawayan at sabay na kumain habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa likod ng bundok makiling. Ito na ang buhay ko ngayon. Simple, tahimik, payapa. Hindi na ako si Hiraya Maningning, ang CEO. Dito, kilala lang ako bilang Hira, ang babaeng nagbebenta ng bulaklak sa palengke tuwing linggo. Hindi na ako mayaman sa pera. Pero hindi ko pa naramdaman ang sarili ko na ganito kayaman. Mayaman sa pagmamahal ng isang batang itinuring ko ng sariling anak. Mayaman sa respeto ng mga simpleng magsasaka na kapitbahay ko. Mayaman sa kapayapaan ng kalooban. Isang araw, habang nagdidilig ako ng mga halaman, may isang pamilyar na kotse ang huminto. Sa tapat ng aming bakod na kawayan, bumaba mula rito si attorney, Tanglao. Hindi na siya nakasuot. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt at maong. May dala siyang isang bayong na puno ng mga prutas. "Attorney!" Masayang bati ni Tala at tumakbo para salubungin siya. "Tawagin mo na akong Tito Tanglao, Tala," sabi niya habang ginugulo ang buhok ng bata. Lumapit ako. "Napadaan ka yata?" Tanong ko. "May hearing lang ako dito sa malapit," sagot niya. "Naisip kong dalawin kayo. Para sa inyo." Iniabot niya sa akin ang bayong. Inimbitahan ko siya sa loob. Ipinagtimpla ko siya ng kape. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga simpleng bagay, tungkol sa bagong pananim ko, tungkol sa mga grado ni Tala sa eskwela, tungkol sa mga aso niyang tuta. "Masaya ka ba dito, Hiraya?" Tanong niya sa gitna ng aming kwentuhan. Tumingin ako sa paligid, sa mga dingding na sawali, sa mga bulaklak sa bintana, at kay Tala na masayang naglalaro sa labas. "Sobra," sagot ko. "Dito hindi ko kailangang magsuot ng maskara. Dito, ako lang si Hira at sapat na yon." Tumango si Tanglao, may ngiti sa kanyang mga mata. "Alam mo, balak kong magtayo ng maliit na law office dito sa probinsya. Pagod na rin ako sa gulo ng Maynila." Nagkatinginan kami. Sa tingin na yon, may isang pangunawa na hindi na kailangan ng mga salita. Isang pangunawa na baka ang aming mga landas ay hindi lang nag-cross, kundi sabay na palang naglalakad sa iisang direksyon. Hindi ko alam kung ano ang bukas. Hindi ko alam kung kaya ko na bang magmahal muli. Ang sugat na iniwan ni Dahas ay malalim. Pero habang nakaupo ako roon, kasama ang isang mabuting lalaki na hindi ako iniwan, at habang pinapanood ko ang batang nagbigay sa akin ng bagong dahilan para mabuhay, alam kong handa na akong sumubok ulit. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang hangin ay sariwa. Ang araw ay mainit. "Alam mo, Tanglao," sabi ko nang hindi lumilingon, "ang ganda pala ng umaga dito sa bukid." Naramdaman ko ang pagtayo niya at paglapit sa likuran ko. Hindi niya ako hinawakan.
pero naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Mas maganda, bulong niya, dahil nandito ka. At doon, sa gitna ng simpleng bukirin, sa ilalim ng bughaw na langit, natagpuan ng dating reyna ang kanyang tunay na kaharian. Isang kaharian na hindi gawa sa ginto at bato, kundi sa pag-asa, paghilom, at isang bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi, kundi sa tibay ng puso at sa mga kabutihang itinatanim natin sa ating kapwa. Minsan, kailangan nating mawala ang lahat para lang matagpuan ang tunay na halaga ng buhay, ang kapayapaan ng kalooban. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ni Hiraya. Ang inyong mga komento at reaksyon ay lubos naming pinahahalagahan. I-comment nyo lang po sa ibaba kung anong klaseng kwento naman ang gusto nyong marinig sa susunod. Kwento ba ng pag-ibig na pinaghiwalay ng tadhana? O isang misteryo na susubok sa inyong isipan? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.